Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa ating channel na naglilibot sa kasaysayan, kultura at pananampalataya ng ating bansa. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang top 10 pinakamalalaking simbahan sa Pilipinas. Hindi lang sila basta malalaki sa laki ng gusali, kundi pati na rin sa bigat ng kasaysayan, ganda ng arkitektura at lalim ng pananampalataya na kanilang sinasalamin. Kaya tara na at sama-sama nating tuklasin ang mga dambuhalang simbahan na ito mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. 10. San Sebastian Church, Quiapo, Manila. Magsimula tayo sa makasaysayang San Sebastian Church sa Quiapo, Maynila. Natapos itayo noong 1891, ito lang ang natatanging all-steel church sa buong Asya at isa sa kakaunti sa buong mundo. Ang istruktura nito ay binuo mula sa mahigit 50 toneladang prefabricated steel na inangkat mula sa Belgium na inassemble ng mga dalubhasang Pilipino at Banyaga dito mismo sa Maynila. Bilang halimbawa ng neo-Gothic architecture, kapansin-pansin ang matatarik na spires, makukulay na stained glass windows at intricately designed na interior. Kayang maglaman ng mahigit 1,000 katao ang loob nito na patunay sa kahandaan ng disenyo para sa dambuhalang pagtitipon. Gaya ng lindol at sunog, matibay pa rin itong nakatayo bilang simbolo ng dedikasyon at pananampalataya ng ating mga ninuno. 9. Baclayon Church, Bohol. Sunod naman ay ang Baclayon Church sa Bohol, opisyal na tinawag na La Purísima Concepción de la Virgen María Parish Church. Itinayo noong 1596 gamit ang coral stones na pinatibay ng putik at itlog at itinuring na isa sa pinakamatanda at pinakamatibay na simbahan sa bansa. Sa loob makikita ang antique retablos na pinalamutaan ng ginto, pati na rin ang mga antigong imahen at relikya na may daang-daang taon na ang tanda. Kahit tinamaan ng malakas na lindol noong 2013 na sumira sa ilang bahagi ng simbahan, naibalik pa rin ito sa dati nitong ganda sa pamamagitan ng masusing restoration. May kapasidad itong humigit kumulang 1,200 katao at hanggang ngayon, sentro pa rin ito ng pananampalataya at turismo sa Bohol, dinarayo ng libu-libong deboto at turista taon-taon. 8. Manila Cathedral, Intramuros, Manila. Sa gitna ng makasaysayang Intramuros, matatagpuan ang Manila Cathedral na itinatag noong 1571 bilang simbahan ng Inang Birhen ng kalinis-linisang paglilihi. Maraming beses na itong nawasak at muling itinayo dahil sa lindol at digmaan at ang kasalukuyang gusali na makikita natin ngayon ay natapos noong 1958. Tampok dito ang Romanesque Revival style, napakagandang dome at intricately designed na bronze doors na nagpapakita ng mga eksena mula sa Biblia. May lawak at disenyo na kayang maglaman ng hanggang 2,000 katao, kaya't madalas itong venue ng malalaking misa, state occasions at wedding ceremonies ng mga kilalang personalidad. Hindi lang ito lugar ng pananampalataya kundi buhay na saksi sa mahigit 4 na siglo ng kasaysayan ng bansa. 7. Miagao Church, Iloilo. Sa bayan ng Miagao sa Iloilo, makikita ang kahangahangang Miagao Church o Santo Tomas de Villanueva Parish Church na kabilang sa UNESCO World Heritage Sites. Natapos itayo noong 1797 at kilala sa napakakapal na pader na umaabot ng halos 1.5 metro na ginawa mula sa pinaghalong bato at corals. Ang mga pader na ito ay hindi lang proteksyon laban sa Moro Raiders noon, kundi simbolo rin ng katatagan ng pananampalataya ng mga Ilonggo. Ang pinakatampok na bahagi nito ay ang facade na may detalyadong ukit ng tanim na nyog, santong patron at lokal na disenyo na sumasalamin sa pagsasanib ng kultura at relihiyon. Kayang maglaman ng humigit kumulang 2,000 katao, kaya't nananatili itong sentro ng pananampalataya at kultura sa rehiyon. 6. San Agustin Church, Intramuros, Manila. Ang San Agustin Church ay natapos noong 1607 at itinuturing na pinakamatandang bato ng simbahan sa Pilipinas. Kilala ito sa matibay na Baroque architecture, makasaysayang convent at kisame na may paintings na nagpapakita ng ilusyon ng lalim at hugis.
May kapasidad na mahigit 3,000 katao, kaya't madalas itong gawing venue ng malalaking kasalan, misa at mga state events. Sa kabila ng mga lindol at pinsalang dulot ng World War II, nananatiling matatag ang San Agustin Church bilang isa sa pinakamahalagang simbolo ng pananampalataya at kasaysayan ng ating bansa. Ngayon ay bahagi ito ng UNESCO World Heritage Site na Baroque Church of the Philippines. 5. Basilica Minor del Santo Niño, Cebu City. Sa Cebu City naman ay makikita ang Basilica Minor del Santo Niño na itinayo noong 1565 sa lugar kung saan natagpuan ang imahe ng Santo Niño de Cebu na ibinigay ni Magellan. Isa ito sa pinakadinarayong simbahan sa Pilipinas, lalo na tuwing Sinulog Festival. Ang kompleks ng basilika at ang malawak na open country yard ay kayang maglaman ng mahigit 4,000 katao na sumasalamin sa lalim ng debosyon ng mga Cebuano. Bukod sa kasaysayan, makikita rin dito ang magagandang retablos, antigong mga larawan at museo na nagpapakita ng yaman ng pananampalataya at kultura ng Cebu. 4. San Pedro Cathedral, Davao City. Sa Davao City matatagpuan ang pinakamahalagang simbahan sa rehiyon, ang San Pedro Cathedral. Itinatag noong 1847 at kilala ito sa arkitekturang hugis bangka na sumisimbolo sa paglalakbay ng pananampalataya ng mga taga Davao. May kabuuang kapasidad na higit 5,000 katao kasama ang open grounds. Madalas itong sentro ng mga malalaking selebrasyon tulad ng Kadayawan Festival Mass at mga diocesan activities. Ang kombinasyon ng kasaysayan, modernong disenyo at debosyon ay nagpapakita kung paano nagbabago ngunit nananatiling buhay ang pananampalataya sa Mindanao. 3. Basilica of Our Lady of Piat, Cagayan. Sa Cagayan, makikita ang Basilica Minor of Our Lady of Piat na kilala bilang Pilgrimage Center of the North. Itinatag noong 1623 at dito matatagpuan ang imahe ng Nuestra Señora de Piat na sinasabing milagroso at pinupuntahan ng libu-libong deboto taon-taon. Ang simbahan at malawak nitong bakuran ay kayang maglaman ng humigit kumulang 5,000 katao. Bukod sa mga debosyon, mahalaga rin ang basilika bilang sentro ng kultura at ekonomiya dahil sa pagdagsa ng mga pilgrims lalo na tuwing kapistahan ng mahal na birhen. 2. National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage, Antipolo Cathedral. Sa Antipolo City makikita ang National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage o mas kilala bilang Antipolo Cathedral. Itinatag noong 1632, itong tahanan ng mahalagang imahe ng Birhen ng Antipolo na patrona ng mga biyahero at overseas Filipino workers. May lawak na kayang maglaman ng higit 6,000 katao kasama ang open plaza at dinadagsa ng milyon-milyong deboto taon-taon, lalo na tuwing Mayo. Hindi lang ito sentro ng pananampalataya kundi naging bahagi na rin ng tradisyon ng maraming pamilyang Pilipino. Hindi lang ito sentro ng pananampalataya kundi naging bahagi na rin ng tradisyon ng maraming pamilyang Pilipino, lalo na ang alay lakad tuwing mahal na araw. 1. Taal Basilica, Batangas. At ang nangunguna sa ating listahan ay ang Taal Basilica o Basilica of Saint Martin de Tours sa Batangas, ang pinakamalaking simbahan sa Pilipinas at isa sa pinakamalaki sa buong Asya. Itinatag noong 1575 at ang kasalukuyang gusali ay natapos noong 1878. May sukat na humigit kumulang 88.6 metro ang haba at 48 metro ang lapad, kayang maglaman ng higit 8,000 katao. Sa loob makikita ang napakalaking haligi, intricately designed retablos at grandiose dome na nagpapakita ng kadakilaan at yaman ng pananampalataya. Ang Taal Basilica ay hindi lang simbahan, kundi buhay na bantayog ng kasaysayan at debosyon ng buong Batangas. Ayan mga kaibigan, natapos na natin ang paglalakbay sa top 10 pinakamalalaking simbahan sa Pilipinas. Hindi lang sila basta malalaki sa sukat, kundi malaki rin ang naiambag sa ating kultura, kasaysayan at pananampalataya. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share na din sa ating mga kaibigan. Kung may iba pa kayong nais na top 10 topic, i-comment nyo lamang po sa ibaba. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.